Right. Okay. It's 7:35. Alright. Kumusta po kayo mga friends? Yan. Maganda ba? Maliwanag ba? Okay. Good evening po sa lahat mga kaibigan, mga kapatid. Again, it's Thursday. I decide po magkaroon ng FB Live this night. At maaaring hanggang bukas hanggang Saturday. So, again, kumusta po tayo? It's July 19 na. June 19. Bibilis po ang bilang ko sa araw. Kumusta po ang ating mga buhay? Marami po tayong siyempre kanya-kanyang dinadaanan. Kanya-kanya po tayo ng pasanin. But anyway, our comfort, our peace and joy, of course, not in the physical world, but in the spiritual realm. Kasi ang sabi ng Bible, nandun yung peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. While naman dumadaan tayo po sa ating anumang dinadaanan natin sa physical life, whatever it is. Alright, yan po si Abby. Timpla ka ng Milo. Mag-say ka ng good evening sa lahat. Good evening po sa lahat. Yan, si Abby po. Malaki na. Grade 4 na po siya. Sige, Abby. God bless us all po. Okay. Gusto mag-recite? Ng Bible. So, yes. Pagbalik mo, mag-recite ka. Okay. So, mga friends, kumusta po? Konting balitaan. Siya nga po pala yung ating mga dinadaanan sa politika po sa bansang ito. Alam po naman natin, hindi tayo pare-pareho ng view sa ating political life ng bansang ito. And whether we like it or not, apektado po tayong lahat dyan. Because I believe po, the Lord is in control of everything. Just like in the days of the Lord Jesus Christ, He is in control of everything. Yes, Jules, good evening. Thank you so much. Manood ka. Okay? Miss kita, classmate. I hope magkita tayo. So, yung atin pong buhay sa politika, mga kaibigan at kapatid, huwag po natin hayaang madamay pati yung ating pagiging magkaibigan. Iba, magkamag-anak, nag-aaway dyan. Huwag naman. Kasi sa ayaw at sa gusto po natin, yung mga politiko na hindi naman tayo kilala niyan eh. And most of the time, pagkatapos ng eleksyon, pag wala nang kailangan, tsapera na tayo dyan. So, pag-pray na lang po natin sila na maging maganda yung kanilang pamamalakad at sana maging maayos lahat. Good evening po kay Pastor Boy at thank you for watching. At sana po itong mga nangyayari sa ating politika mula po sa Senate, sa Congress, yung sa problema ng VP, again Duterte and Marcos and all this political sana matapos na yan, makamove on na po yung Pilipinas in spite of the trouble sa ibang bansa, especially sa Middle East. Sana po matapos na rin yan. Sarap nga ito. Parang yan. Si Jeren Garcia Bandigan, thank you so much for watching, brother. Alright, so as I was trying po na patuloy na aralin ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. And as always po, sinasabi natin na yung ating mga nakaraang mga pag-aaral po ay it provides a clear understanding for me po because again po, as I was saying po, yung aking pinagdaanan pong study ng mga doctrines from being a dispensationalist. Sa dispensational system po kasi mayroong tatlong camp dyan, yung Acts 2, John Kenneth, thank you for watching, yung Mid-Acts, at saka yung Acts 28. Okay? Pare-pareho naman pong futurist. Okay? Meron lang mga konting differences yan. Pero marami po ako natutunan dyan. Right? Dyan po ako marami na explore na studies. And nagpalipat-lipat din po ako ng position. Dati Acts 2 ako, tapos naging Acts 28, at medyo kumiling sa Mid-Acts later on. But again po, sa mga viewers natin, sa mga friends natin,
alisin na po natin sa isip yung masyadong panatiko sa kung ano yung ating paniniwala. Palagi po natin gamitin yung yung critical thinking. Pag meron dumadating po ng mga bagong information, we have to consider at i-compare po natin yung Bible and yung ating whatever it is that we believe. Kasi habang tumatagal po ang ating buhay, mga friends, dapat ay lumalago po yung ating kaalaman at natitiyak natin ano nga ba yung pinapaniwalaan natin. Yan. At kung meron tayong pinapaniwalaan, saan nagmula, saan galing, saan natin nakuha yung pinapaniwalaan na yon? Unang question, pinag-aralan ba natin yan? O yan ay tinanggap lang natin as part ng ating tradition na ipasa lang sa atin ang belief na yan without really studying it. Alright. Number 2, yung po panahon po natin kakaiba, it is because 20 years ago, ako po, I myself, 20 or 30 years ago, wala naman akong access po sa internet, sa Facebook, sa Google. Yung mga young people, tinuturuan ako na mag-IG. Ano yung IG? Sabi ko, Instagram. Yung TikTok. Tsaka yung isa pa, yung, ano yun? IG, TikTok, meron pa silang sinasabi isa, Facebook, YouTube. Yan. So, sabi nila, tayo pastor ng mga videos and then edit daw nila. Sabi ko, medyo tinatamad po ako sendang request sa isa yung people, siguro mamaya. So, ibig po sabihin mga friends, iba po yung times natin, 30 or 20 years ago. Therefore, nagbabago po yung ating way of thinking, especially po sa ating pinapaniwalaan. Because 20 or 30 years ago, ang karamihan po sa mga tao, confine lang yung belief mo sa kung sining kaharap mo, sining nakakausap mo. Good evening po kay Ma'am Sally Domingo. Thank you for watching. Kaya, masyado nakababad po yung ating tenga, yung ating attention sa ating lang naririnig. Kung ikaw ay talagang honest na naghahanap ng katotohanan, hindi yung gusto mo lang nagsimba, pumasok, lumabas, tapos na. Hindi yun. Ang aking kinakausap po ay yung mga taong nag-iisip, nagtatanong, at gusto matiyak po kung anong pinapaniwalaan. Good evening po kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. So, for the past 20 or 30 years, wala pong ganito mga friends. Nakakulong ka lang sa kung ano yung tinuturo ng pastor, o ng pari, o ng ministro, o ano man ang tawag sa leader ng relihiyon mo. Right? Kaya, limited ka lang din sa kaalaman mo kung ano yung pinifeed ng teacher sa'yo, ng anumang relihiyon ka naroon. Plus, yun din pong teacher mo, limited din po yung kanyang natututunan sapagkat, yun nga, bagamat yung iba niya nag-aral po sa seminary, sa Bible school, whatever it is, nakakonfine lang po doon sa set of doctrines ng kanilang religion. Alam po nyo, nagbabago yan. Ngayon po, kahit wala ka sa simbahan, kahit wala nagtuturo sa yung leader ng relihiyon, makikita mo yung katotohanan sapagkat may access ka po sa internet, yung napakalayong lugar, pwede mo makita, pwede mo mapapakinggan, pwede mo makausap. Plus, yun pong mga set of writings, literature, study, mga books, mga testimonies, na mga tao way back po ng 1st century hanggang sa BC period ay available na po ngayon. Ano ibig sabihin? Even po yung panahon na bago pa isinulat ang Biblia, pwede mo nang makita yung kasaysayan noon sapagkat naka-load na po ngayon sa internet. So what I'm saying po mga kaibigan, nagbabago rin po dapat yung mindset ng mga tao sa religion. Kung ikaw ay nakakulong lang sa isang relihiyon at doon ka lang nakikinig, talo ka dyan. Kasi, para bang yung mga kabayo, nilalagyan ng, ano yung tawag dito? Yung pangsara sa mata, ang nakikita lang yung kung saan nakafocus kung saan nakalagay yung pantakip, doon ka lang nakatingin. Hindi po tayo kabayo.
So, dapat po, huwag natin isasaring kaisipan sa isang relihiyon, sa isang katuruan. Tingnan po natin lahat. Kasi ang dami po niyan, mga kaibigan. I-compare natin lahat. At yung pong katotohanan, hindi po yan barkadahan, hindi po yan grupuhan. Yan po ay individual na hinahanap ng ikaw mismo kung naghahanap ka ng katotohanan. Yung bumubuo sa isipan mo at papaniwalaan mo, huwag mong hayaang may iba'y magdikta. Kasi binigyan naman tayo ng Diyos ng kaisipan, hindi naman tayo parang hayop eh. Ang hayop po, natuturuan lang kung anong dapat gawin ng kanyang master. Yung aso, pag sinabi mong upo, upo. Pag sinabi mong roll. Diba? Nakikinig lang yung aso sa master niya. Mga hayop po yun, instinct yun eh. Pero tayong tao, hindi po gano'n. Binigyan tayo ng Diyos ng reasoning. Binigyan tayo ng kaisipan na pwede mag-explore, matuto, mag-grow yung learning. Ganyan po tayo mga tao. Kaya habang nabubuhay po tayo, doon po tayo dapat pupunta sa kaisipan na palagi tayo nagtatanong, palagi nating iniisip ang mga bagay ng Diyos. Well, kung nakita mo yung katotohanan ng Diyos, para sa iyo ito. Kung settle ka na merong Diyos, para sa iyo itong ating pinag-aaralan. Diba? So, mga friends, ako po'y dating may relihiyon din, may grupo din kinakaaniban. But as I grow po sa study and learning, umalis na po ako sa ganung klase ng sistemas dahil nakakulong ka po dun eh. Nagiging bondage sa iyo yung grupong ganon. Lalo na mayroong mga pet doctrines na tinatawag na hindi mabitawan. Napakahirap naman pag nag-iba yung nakita mo at sa nakita nila, parang hindi na kayo mag-meet sa ganon. Right? So, what I'm saying, my friend, mag-continue po tayo sa study until we arrive doon po sa settled truth ng Biblia na ang papaniwalaan mo ay yung unang-una yung Bible na nakita natin and how to interpret it by comparing scriptures. And the good thing po, yung mga information ngayon, pwede natin ma-confirm sa historical accounts. Yung Bible po talaga, it is really an amazing book sapagkat hindi lang po writing, hindi lang yan na theoretical ika nga. Pag sinabing theoretical, nasa isip lang, nababasa lang. Ayan, thank you po, si Abby. Ayan. So mag-recite, Abby. Mag-recite ka? Ayun, nanonood sila, oh. I-recite yung buong Bible. Ito po, i-recite daw muna po niya yung buong Bible from Genesis to Revelation. O, go. Sige, lakas mo. Good evening po sa lahat. Ayan. Good evening po sa lahat. Good English. Yes. Good morning. Good evening. Good evening, everyone. I'm Abby po. I'll be presenting the books of the Bible. First is Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. These are the books of the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelations. Thank you. Very good. Ayan, very good ka. Okay, yan po si Abby. Okay, inom po tayo ng Milo. Hindi po nagkakape sa gabi dahil doon nakakatulog.
Good evening po kay Ma'am Pining Castaneda. Thank you for watching. Again, as I was saying po mga kaibigan, also po, yung study po ng scriptures is one way of fulfilling po yung fulfilling, very good, amen. Thank you so much, Brother Gerald. Yun pong study ng scriptures, yun po yung fulfillment ng love God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. Yan po yan. Pag sinabi niyo with all thy mind, ang nasa isip mo ay yung Diyos. Di po ba? And the only way to keep God po sa ating isipan is by studying po yung salita ng yung Bible. Just like po what we are doing sa GC ng Bible School po, di po ba? I see to it na araw-araw naglalagay po ako ng teaching sapagkat ang una pong nakikinabang doon mga kaibigan, mga friends, ako po kasi before I put it, I study it at bago ko natin ilagay po, bago ko i-post at i-discuss, meron na po kung it's like a preview of what we are discussing, kaya we were able to discuss it. Kaya po mga friends, maraming salamat po sa inyong mga kasama kong nanonood, nag-aaral, sapagkat ako po na-encourage din, and that is a good fellowship po sa ating lahat, yung edifying po ng body of Christ, edifying po sa knowledge. Now, yung ating topic po today is part 8 or part 8 po ito ng ating study ng why I believe po that the end of the world happened po, fulfilled noong 70 AD. Now, okay? Bakit ako naniniwala na yung sinasabing end of the world sa Bible ay naganap po noong 70 AD? Yan. Marami na po tayong napag-usapan. Lately po, dinefine natin yung sinasabi ng Bible na last days. And we were able to establish ang last days anong 1st century until 70 AD. Alright? Atin pong in-study po yung the end to come. Nakita natin yon. And that speaks of the end po ng 70, the end of the old covenant. Yan. These things po, hindi po natin makita ito sa dispensational type of teaching sapagkat ang dispensationalism po wala siyang finality. Palaging unknown time. Kaya every time may magpe-predict, nagbabago-bago po sila eh. Noon, may nag-predict ng certain date, hindi nangyari, inatras ng konti, inabante ng konti. Di ba ba? Plus, kaya po yung belief nila sa Antichrist, ako yung natutuwa sapagkat dati, ang Antichrist sila, yung Pope. Tapos dumating si Obama, dumating si Trump. Ngayon daw, alam nyo daw kung ano yung Antichrist ngayon? Yun daw AI. Pag gumagamit ka daw ng AI, tatanggap ka ng mark of the beast. Ano klase mga imagination po ng mga tao na ang something so yung mga nagpapakilalang nagtuturo ng salita ng Diyos ang nagsasabi nun. Parang yung bakuna yun ng COVID nun eh. Pag nagpa-vaccine ka daw nun, nagtatataka ng 666. Hindi pa ba kayo nadala? Natatandaan niyo ba yung Y2K? Yung iba nag-imbak ng pagkain, yung iba talaga yung iba nagpunta pa sa kuweba, nagtago pa kasi dadating daw yung millennium bug, collapse na yung mundo. Ano ba yan? At ang mahirap po, ito yung mga nagpapakilala ng mga Kristiyano na supposed to be mga people of the truth. Diba? Christians are supposed to be, sila po yung stewards, sila po yung depository ng katotohanan o yung truth. Abay, pag ikaw ay gumawa ng isang prophecy, pag gumawa ka ng isang hula, ang Bible po nagsasabi, pag hindi natupad, ikaw ay isang bulaang propeta. Ilan na po ba yung gumawa ng hula na keso sa ganitong panahon, darating na yung Panginoon, keso yung rapture, darating sa ganyan, etc. Ilan na pong mga tao yan. At ang mahirap, hanggang ngayon, paulit-ulit na pinapaniwalaan pa rin ng nakakaraming tao. Hindi pa ba nila nahalata na yung mga yun ay sinungaling at mali-mali po yung tinuturo nila? Di mo ba? Gising po tayo mga kaibigan.
Huwag po tayong maging diehard sa ating religion. Huwag kayong maging diehard sa leader ninyo. Tao lang din po yan. Kamukha po natin mga tao yan. Basahin nyo po kung ano yung motibo nila, kung ano yung purpose at goal nila. Karamihan po sa mga nagsasabing malapit na, tingnan nyo ang kanilang mga building, tingnan nyo yung mga bank account nila, talaga naglalaki ang mga salapi at mga building, nagtatayo yata ng mga palasyo ng kingdom nila. Tapos sinasabi malapit nang dumating yung Panginoon. Di ba inconsistent yun? Kung totoong sinasabing malapit nang magunaw, malapit nang mag-rapture, malapit nang dumating yung Panginoon, kumusta yun mo naman sila? Sila yung nagyayamanan at di ba? Iba nasa politika pa, nakikipagbangayan sa politika. Pero ang sabi malapit nang dumating yung Panginoon, alam nyo, tapos kung totoo lahat ng pinapaniwalaan na yan, ibubuhos nila lahat sa ministry, sa mga tao, ang lahat ng material na bagay na kasi malapit na dumating ang Panginoon. Ibig sabihin po, yun mismong mga nagtuturo na yan, hindi rin naniniwala. Ginagamit lang yan para makontrol po yung mga tao, takutin ang mga tao, and give the people a false hope. Yan po yung problem. That is why, when I learn po itong study in eschatology, ng fulfilled eschatology, or the preterist understanding, I came to realize na dapat mong paniwalaan yung Kristo na nagsasalita kesa sa mga turo po ng maraming aklat at maraming author na hindi pa raw naganap ang mga bagay na yan. Alright? So when I started to see that po, lalong lumiwanag po sa akin ng Biblia at naging mas masigasig po ako sa study ngayon. In comparison po sa dati kong position na wala na, paikot-ikot ka na. Alam niya, halos na-memorize ko na po yung takbo ng isipan ng mga natuturo ng dispensationalism those days. Paikot-ikot na lang yan. Kaya gumagawa ng kung ano-anong mga inventong katuruan para mabago-bago lang ba. Pero as I was saying, yung sinasabi ng Bible na ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Yan po yung problem dyan. Kaya nga po itong nangyayari din po sa Middle East, itong Israel po that keeps on waging war. Nakakaawa po yung mga tao dyan. Yung nasa Gaza Strip na yan, talagang pinapatay lahat po ng tao dyan sapat gustong makuha ng Israel po yung buong Palestine. Ang gusto nila mawala talaga yung mga Palestinian dyan para masakop nila to fulfill po yung political program nila ng Zionism. At yun pong akma po yung sa turo ng dispensationalism, ng futurist view na pagdating daw ng Kristo, yan daw bansang Israel ang maghahari kasama ni Kristo, kaya pagdating po niya, papatayin lahat ng kalaban dyan. Diyan po ay indoctrination ng massacre ng mga tao. Kaya kahit po sa United Nations, makita nyo, ang daming sinasite na violation ng Israel sa giyera na yan. Wala lang, hindi pinapansin because the majority, sad to say, majority of the Christians support yung Israel na yan because of the Zionist teaching po na Scofield, itong dispensationalist view na lumason sa isipan ng maraming Kristiyano. Kaya kahit ang mga Israelite tinutukoy dyan sa Middle East, pumapatay ng bata, matanda, inaagawan sila ng lupa, ng mga bahay, ay talaga naman pong nakakaawa po ang kalagayan ng mga tao dyan. So I don't think yan po yung turo ng Bible. Hindi po ganon, mga friends. So that is why yung ating topic po is why I believe the Israel of God ay hindi po yung Israel ngayon. Alright, dito po tayo mag-start. If you have the Bible po, alam niyo. Pag nakita natin Matthew 21:33 hanggang 43, tingnan niyo po. Sa Matthew 21, nang dumating po yung Panginoon sa Kristo at kanya pong kinausap ang mga Hudyo, ay ito po yung kanyang sinabi sa Matthew 21:33. Kanya pong binigyan po ng summary o review kung paano nag-umpisa po ang bansang Israel.
dito sa Matthew 21 verse 33. If you have the Bible po, sundan niyo po ako doon sa verse 33. At ang Panginoon po ay nagbigay ng parable o talinghaga. Ang Bible po natin ay merong different, ang Panginoon po nagbigay ng different approach sa pakikipag-usap sa mga kaharap niya mga Hudyo, especially among the Pharisees, na pag ang kaharap po niya ay karamihan at naroon ng mga Pariseo, gumagamit po siya ng parable. Ano ba yung parable? Ang parable po ay katotohanan ginagamitan ng mga salitang figurative or symbolic, tinatawag na allegorical or metaphoric words. Mga salita po hindi diretsang binibigyan ng unawa, kundi gumagamit po ng mga talinghaga or larawan. Alright? Ano ang purpose? The purpose is really para guluhin ang isip ng mga nakikinig na alam ng Panginoon kung sino sila, na hindi naman talaga mananampalataya. Ngayon, pag yung pong karamihan sa grupo ay umalis na, yun pong talinghaga na sinasabi ng Panginoon ay isa-isa niyang pinapaunawa sa mga natirang mga makikinig ay ilan lang. Right? Ganyan din po ngayon. Karamihan po na nagsasabing sila'y Kristiyano, hindi naman talaga unawa kung ano yung kanilang pinapaniwalaan. Ang isip po nila, basta sila'y belong sa grupo, okay na yon. Ang isip po ng mga tao, organization kasi. Yun po ay carnal thinking, physical thinking. Lalo na kung yung tagapagturo ay carnal din thinking na ang hinahanap lang talaga ay physical things. Talagang wala. Entertain ka lang dun Paiyakin, patatawanin, kukwentuhan, Pero wala kang makitang buod ng katotohanan. Hindi man yung salita ng Diyos ang i-minister sa'yo, kundi yung kanyang sariling agenda. Yan po yung nangyayari sa panahon ngayon. Dito po, sa Matthew 21, mapapansin po ninyo. Bago ko pabasahin pala itong parable na ito, gusto ko ipakita sa inyo po yung konteksto ng Matthew 21. Tingnan niyo po yung Matthew 21 verse 1. Yung buong chapter po na yan, aaralin po natin. Huwag kayong magsasawa. Anyway, ito po yung series naman po ito na actually nasa part 8 na tayo. Gusto ko lang po ipakita sa inyo this night, yung Israel po ng Diyos, hindi yung Israel na nasa Middle East na nakikipagbakbaka sa gera dyan. Hindi yan. Right? Yung Israel of God po ngayon, hindi na yan. Natapos na po yung pagkilala ng Diyos sa isang physical na bansa nung ipako po ang Kristo. Kasi Kanya po itinatag, itinayo at isinilang yung bagong bansa ng Israel na makalangit. Hindi physical kundi spiritual po siya. Papakita ko sa inyo. Pero before that, tingnan po natin yung context. Doon po sa verse 1. Matthew 21 verse 1 po. Tingnan niyo. Para mapakita ko po yung background, historical background. Kasi mahalaga po aralin mga friends, pag nagbabasa tayo ng Biblia at nag-aaral, mahalagang makita natin yung historical background niyang mga pinag-uusapan. Ang tawag po doon ay comparing scriptures with the scriptures. Yun po yung utos ng Panginoon. Kaya nagtataka ako sa mga kaibigan nating ayaw ng history Nilalabag ninyo ang utos ng Panginoon sa pagtuturo ng Biblia. Sapagat ang utos sa unang Korinto 2:13, ang pagtuturo ng banal na espiritu ay kailangan aralin yung historical background na kahit anong binabasa mo para makuha man ng buong liwanag yung nais na ipakitang mensahe ng Diyos sa mga makikinig. Yan po yan. Kaya kung tamad yung teacher at sasabing walang halagang history, tama na sa Biblia, tamad po yun. At may halong po yun, may halong pride. Dahil ayaw aminin, dahil mga sa history, ayaw aminin na walang alam. Kaya dito lang sa Bible, sabi niya. Yung Bible po, hindi mo basta makukonfirm yan kung wala kang
historical comparison ng background yan. At kailangan mo ng history yan. Yan po yan, mga friends. Now, so itong Matthew chapter 21, I am saying po sa inyo na ito ay fulfillment ng prophecy ni Zechariah na pinapakita na tatapusin na yung Old Covenant Nation Israel o yung physical Israel. Yan po yan. Kaya binabasa po natin yan. Mamaya papakita ko. Ang sabi ng Matthew 21:1. Ang sabi dito, when they drew nigh unto Jerusalem and there come to Bethphage unto the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples. Nung sila po ay papalapit sa Jerusalem, papasok sa Jerusalem, ay inutusan po yung dalawang apostol, disipulo, na anong utos? Sa verse 2. Saying unto them, go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her, loose them and bring them unto me. Sandali po. Hanapin nga yung may bilingual po kasi dito, ang Tagalog. Alright. Para tama po yung ating translation ng Tagalog. Yan, ito, bilingual. Say, Matthew 21:1. Okay. Ito po. Matthew 21:1. Ayan, sa Tagalog po At nang malapit na sila sa Jerusalem at nagsidating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olivo, ay nagsugo nga si Jesus ng dalawang alagad. So nandun po sila sa Mount Olive, pabang papunta sa Jerusalem. Inutusan yung dalawang apostol, anong sabi sa 2? Na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno, kalagin ninyo at dalhin nyo sa akin. O to, sabi niya sa dalawa, pumunta kayo sa isang village, right? At sa village niya, makita niyo yung isang asno na babae nakatali, at yung isa rin nakasama niyang asno na bata, ikalagin ninyo at dalhin nyo sa akin, ang sabi niya. So, yun po'y ginawa. Sa verse 3. At kung sino man ay magsabi ng anuman sa inyo ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. At pagdakay kanyang ipapadala sila. So, sa madaling salita, if any man say aught unto you, you shall say, the Lord hath need of them, and straightway He will send them. Kung merong sisita, sabihin nyo, pinapakuha ng Panginoon. Right? Verse 4, pansinin niyo yung 4. Sa English, ang sabi niya, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, tell ye the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. Sa Tagalog po, nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. So, sa madaling salita, ito pong Matthew 21 ay katuparan po ng prophecy. Katuparan po yan ng prophecy. Ngayon, pupuntahan natin yung prophecy na sinasabi na natupad po, na fulfill sa time po ng pagdating ng Panginoon dyan sa Jerusalem. Alam nyo kung saan masusumpungan yon? Doon po sa Zechariah chapter 9. Sundan po nyo ako. Zechariah chapter 9 verse 9. At kayo po'y magugulat sapagkat tumpak na tumpak po yung ating nakitang katuruan na ito nga po yung naganap nung first century. Lahat po na nakasunod dyan, naganap po nung first century. Ito po yon. Kaya nga po ang Bible po napakasarap aralin sapagkat yung mga hula po na naisulat sa lumang tipan, bibilang ka ng, let's say, itong Zechariah po was written around maybe around 400 AD, BC, 400 BC, hindi po ako sure sa date, pero hindi lalayo doon.
At natupad po yung Matthew 21 ng around 27 AD. Ibig sabihin po, in around 500 years 500 years sa pagitan, natupad po yan, mga kaibigan. Kaya po exciting pag-aralan ng Biblia. Mangmang na lang magsasabing hindi totoo yung nakasulat sa Biblia. Bakit? Yung mga hindi naniniwala sa Biblia, number one, hindi pa nila binasa. Lalo na hindi nila pinag-aralan. Tayo po, binasa ko na po na makailang ulit yan mula Genesis hanggang Revelation, pabalik-balik. At saka kinukumpara po natin yung bawat mga talata for almost 30 years. For almost 30 years ko pong ginagawa yan, hindi po ko nagsasawa at never ko sinabi hindi totoo nakasulat. Hindi po ako bilang sa relihiyon, ha. Hindi po ako swelduhan. Kaya hindi nyo pwede sabihin trabaho ko ito. Hindi ko po trabaho ito. Hindi po ako sumusweldo dyan. Right? Hindi po ako belong sa isang relihiyon o sa isang grupo na may sweldo yung tagapagturo. Hindi po, wala po ako ganoon. This is my personal desire kasi nakita ko po totoong laman ng Biblia. Good evening kay Pastor Deligero. Thank you for watching. Di mo ba? Kaya, pag ibinalik-balikan mong aralin po yung Biblia, alam niyo, number one, mag-iiba talaga po yung pinapaniwalaan mo kaysa sa general belief na sinasabing orthodox. Pag sinabi kasing orthodox, yung established truth daw ng tradisyon ang sinusundan. Pero that is very wrong. Because the traditional belief is nandun na po sa apostasy. Nasa maling katuruan na. Kaya maraming fundamental belief na na mali po Yung hell, yung lake of fire. Those things po, wala po sa Bible yun. Okay, so balik tayo. So Zechariah 9:9, ito po yung katuparan ng Matthew 21. Ano sabi ng 9:9? Rejoice greatly, O daughter of Zion. That's Israel. Shout, O daughter of Jerusalem. Bakit? Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. Tagalog, magalak ka, maina mo, anak na babae ng Zion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ayun po, kita nyo? Yan po yung nabasa natin sa Matthew 21, nakatuparan na ito na po yung nagaganap. Ano yung karugtong nung pagdating po nung king na sinasabi? Suggest po yung next verse, Zechariah 19. And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river unto the ends of the earth. Sa Tagalog, at aking ihiwalay ang karo mula sa Ephraim, at ang kabayo'y mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pangbaka ay mapuputol, at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat at dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Ito mga friends, pakinggan nyo. Yun pong pagdating ng hari na ito, ang sabi sa 9 is the coming of thy king. Ito po'y taliwa sa inaasahan ng mga leader ng Israel at the time. Especially po yung mga religious crowd, yung high priest, the chief priest, yung mga Pharisees and scribes, sapagkat sa haba ng panahon po ng kanilang paghihintay sa Mesiya, na nakahula naman po yan sa Old Testament, marami na po nagpanggap na Kristong dumadating. Marami nagpanggap na Mesiyas, sapagkat mantakin mo nga naman, mula nang sila'y pinalayas mula sa Promised Land, sinakop ng Assyria, sinakop ng Babylon, then dumating ang Persian Empire,
dumating ang Greek Empire, and so ang maraming kings na dumating until becoming the Roman Empire. Ang dami po nilang dinaan ng katakot-takot na paghihirap. Right? At ang inaasahan nila at ang pag-asa nila ay isang savior. Yan po yung tinatawag na savior mentality. Ano ibig sabihin? Pag merong isang situation or event na hindi favorable sa mga tao, almost instantaneous po at natural reaction, naghahanap ng savior. Right? Sinamantala po yun ng mga false Christ, false Messiah. Marami na pong nagpanggap bago dumating tunay na Kristo. So as time passes by, if you are going to read yung Isaiah 53, yung Psalms chapter 22, yung Daniel chapter 9 that speaks of the Messiah, hindi nila ito tinitingnan na isang persona. Dahil nga para bang nadala, dami nagpanggap ng mga Mesias na failure naman. Ang ginawa po, kanilang nagkaroon po ng reinterpretation yung mga passages na yan. Ginawa po nilang applicable sa nation Israel. When you ask a Jew, pag tinanong mo, hindi ba kayo naniniwala sa Isaiah 53? They will tell you na pinapaniwalaan namin yan. Pero hindi yung tao, hindi yung persona. Yan yung nation Israel na dumanas ng katakot-takot na paghihirap. But someday, that nation will come up, sabi niya. So, what I'm saying, my friends, kaya nang dumating ang Kristo, halos hindi nila mapaniwalaan. Kasi iba yung mindset po ng mga taong dinatnan niya because they were influenced by the Jewish religious hierarchy. Ganyan din po mga friends ngayon. Yung Kristo ng Biblia, hindi mapaniwalaan ng large majority today. What I am saying is this. Number one, marami nagsasabi, hinihintay nila yung second coming ni Jesus Christ. They're waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya, pag tinanong mo, sinong hinihintay mo? Si Kristo muling babalik. Tanong, di wala pa si Kristo sa'yo. Napapaisip. Bakit? Kasi, ang mga Bible baliwanag, si Kristo nananahan na sa mga mananampalataya. So, ibang Kristo, yung ini-expect na marami ngayon. Hindi nila matanggap na dumating na yung Kristo na at nananahan na sa kanila ayon sa Biblia. Basahin mo yung Colossians 1:27. Basahin mo yung Romans 8, 9, and 10. Maliwanag naman doon. Basahin mo yung 1 Corinthians 3:16. Napakaliwanag. Yung Kristo naririto at nasa mga mananampalataya. Pangalawa, ang ini-expect nilang dadating na Kristo kakaiba sa Kristo ng Biblia. Why? Ang inihintay nilang dadating na Kristo ay nasa anyo ng tao. Kaya tatanungin mo, anong itsura? Gaano katangkad? Gaano kalaki? Hindi masasagot. Bakit? Walang pinangako ng coming in a visible bodily image. Wala. I challenge you, my friends. Alisin nyo muna sa isip yung natutunan na turo sa atin ng religion, ng tradition, ng Bible school. Alisin nyo muna and go directly and read the scriptures. Lahat ng mababasa nyong promise coming ay may prominent word doon na sinasabi na hindi yun visible or physical coming. Ano yun? Yung word na cloud. Have you ever studied yung cloud sa buong Bible? Marami kasi ini-ignore yung kasi meron ka ng preconceived belief na yung second coming is in a physical, visible, bodily image na dadating. Pero ini-ignore yung lahat ng pronouncement ni Jesus Christ na He will come in the clouds or with the clouds.
Just take the grammar value po ng binabasa. Maliwanag naman din i-describe dun pag nabasa mo yung in the cloud, common sense, may makikita pang bodily image. You just use your imagination. Kaya nga po words yun It was given in a metaphoric language to provide the picture of what you are reading. Right? And then, makita nyo, when you study the word cloud, in the whole of the Bible, no, it doesn't speak of a physical, visible image. In fact, yung po yung kanyang pre-incarnate state ni Kristo before siya po ay nag-manifest in the flesh. Sinabi naman niya sa Matthew 16:27, how is the manner of His coming? He will come in the glory of His Father. So, kakaibang Kristo po yung pinipaint ng marami ngayon kesa sa Kristong tinuturo ng Biblia. Good evening kay Sister Iris at kay Ma'am Sara Alunan Ocampo. Thank you for watching. Be careful po mga friends. Kaya what I'm saying po, huwag kayong manatili sa saradong turo ng relihiyon na para kayong mga kabayong nilagyan ng anong tawag sa ganon? Yung mga kabayo para lumakad lang ng diretso, tinatakpan yung gilid ng mata. Ganon po yung religious mindset. Kahit saan tumingin, may nakatakip sa gilid ng mata, walang iba nakikita kundi naisaksak sa isip niya. That is what's happening today, my friends. Di po ba? Ang daming mga preacher, teacher na mayroong doctorate degree, master of degree. Yung simple value lang ng grammar hindi makita. The pronouns, the audience, the speaker, the historical background, kailan sinabi, kailan sinulat, ano pinag-uusapan. Why? Because nga merong embedded preconceived doctrine sa isipan bago i-approach yung Bible, and that's a real problem. Now, pansin niyo Zechariah 9:9. What I'm saying, the real problem po, why most of the Jewish people hindi pinaniwalaan yung Jesus Christ na dumating, because nire-interpret na po ng mga religious leaders na yung Messiah nila hindi person kundi yung Israel, yung mismong bansa. Because mga marami nang dumating ng mga false messiahs before the coming of Christ Kaya akala nila ganyan din siya. Pangalawa, the thinking ng pagdating ng hari na yan is a bombastic, isang pompous king na very powerful, na maraming sundalo, nakasakay sa isang matikas na puting kabayo, at mayroong korona at hari talaga na handang talunin ang Roman Empire at that time. Dumating ang Kristo. Nakilala na yung Kristo, lumaki kasama nila. Anak ni Joseph, na isang karpentero lang. Paanong paniniwalaan? Even nga yung sariling family niya, hindi siya pinaniwalaan Coming from James, naniwala lang si James na nag-resurrect na yung kapatid niya. Lalo na yung mga tao. Tapos, sino yung mga unang set of soldiers niya? Mga karpentero, mga mangingisda, mga sa Ilocano, saka-saka. Paanong papaniwalaan? Ang mindset ng mga Hudyo, isang powerful, battle-ready king ang darating. Not knowing na yung dumating na king, hindi earthly, taliwas sa isipan, na nabuo sa isipan ng mga tao at the time, yung dumating na Kristo, sapagkat na-reinterpret na po yung nababasa sa scriptures. That's the real problem. Even today, ganyan po. Kaya hindi nila maunawa. They're still waiting for somebody to come. Ganon din ang Muslim. May dadating na savior ang Muslim. Ang mga New Ager naghahantay din ng Messiah nila. Sino pa? Ang daming naghihintay po. Yung mga Hudyo naghihintay ng Messiah. Yun ang hinihintay ng Messiah. Yun ang pinapaniwalaan ngayon ng mga Kristiyano. Dumating na
Hindi lang tinanggap, instead na paniwalaan, pinatay nila, pinako nila yung tunay na Kristo. Why? Kasi ang isipan po nila ay carnal, physical, political kingdom. Kaya sa lahat ng pagtuturo ng Panginoon Kristo, hindi nila maintindihan. Why? Kasi ang pinapahayag ng Panginoon ay mga heavenly, spiritual things. Di ba? Sa John chapter 6, pinag-uusapan ng tinapay. Anong tinapay ang isip ng mga Hudyo? Yung kinakain. Pero yung tinapay na sinasabi ng Panginoon, tutunuturo niya kanyang sarili. I am the bread that came down from heaven. Hindi maintindihan na makusap. Eat my flesh and drink my blood, sabi niya. For my flesh is and my blood is indeed, sabi niya. Hindi nila maintindihan. Ang isip nila, kakainin ba yung laman, iinumin ba dugo? Karnal pa rin po, literal pa rin ang unawa. Samantalang, gumagamit na ang Panginoon ng mga metaphoric words. Why? Alam niyo bakit? Pag binasa niyo po, mula Matthew 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hanggang 12. Sa 11 po, plainly, pinapakilala niya yung sarili kung sino siya. Sabi niya, He is greater than Solomon, He is greater than Jonah, He is greater than the temple. So, He's showing He's God, the Messiah. Ano ang sagot ng mga religious crowd? Ay, hindi, demonyo ka. Pinuposes ka ni Beelzebub. Ikaw ay prince si Beelzebub. Ambira. From then on po, Matthew 12, mapansin nyo, when the final rejection ng kanyang sinasabi tungkol sa kanya, Matthew 13, doon na po siya nag-start na magsalita ng parables. Kaya nagtaka po yung mga apostol. Bakit ka nagsasalita ng parables? Hindi maintindihan ng mga tao. Ano sabi ng Panginoon? Intentional. For you, sabi sa mga apostol, it is given to know the kingdom. But for them, it is not given. Seeing, hard yung heart, close your eyes, close ang ears, they cannot understand because of unbelief. The Lord knows that. Kaya pag maraming tao, especially nando ng mga Pharisees and scribes, ang ginagamit sa parables, hindi naintindihan ng mga maraming crowd. Pag umalis sa maraming crowd, itong natitira, tinuturuan niyang isa-isa. Kaya pang mga friends, ang katotohanan po, hindi matanggap ng marami talaga. Why? Because the majority po, naghahanap ng something that will excite their physical and fleshly carnal thinking and appetite. Whereas, ang New Covenant po, yung program na dala ng Panginoon Kristo is much deeper, much higher, because it talks about the spiritual and heavenly things, which is the true image ng physical things ng Old Covenant. All the temporary things are temporal, or physical things are temporary. But the heavenly, spiritual things are eternal. Kaya, there will come a time, there will come a point, if you are a preacher, mamimili ka. Ano ang biniminister mo sa mga tao? Temporal or eternal? Sad to say po, majority of the preaching, makita ninyo, deals with flesh, emotion, how to live, deals with the control ng life ng mga tao to look more godly, more spiritual, more holy in a religious mindset. But when it comes po sa ministering ng truth, mula sa milk, mula sa honey, sa apple, sa bread hanggang meat, wala po yun. Why? Because most Christians were trained to observe programs in churches. They were ruled by programs. How to dress,
when the pastor says, sing, stand, sit down, let us pray, let us shake hands. Hanggang doon lang yun. Pagdating sa preaching, it talks about human life, it talks about relationship, it talks about how to live, how to, etc. Pero walang balance teaching ng higher, much deeper, spiritual truth coming from the scriptures themselves. Kaya mababaw po ang mga Christians eh. Sayang. Christians are supposed to be the depositor, stewards ng truth. Dapat alam nila yung laman ng Bible. But sadly po, wala na. Props na lang yan. Right? Sino may kasalanan? Yung mga preacher. Kanina nakita ko sa I came from a Baptist hard-hitting preaching pulpit. Pero most of the time, most pastors are preaching themselves. Kanina, si Congressman Abante, bihirang preaching yon. Inaalipusta, itinataas yung sarili, at hinahamak yung mga miyembro. Bakit pinagtsatsagaan ng mga tao yung pinapakinggan yung ganon? Binubudol kayo ng maraming pastor sa pulpit. Dapat may critical thinking. Ano ba yung, bakit ka pupunta ron? Para saan? Dapat, spending your time, your money in going to a certain assembly na sinasabi, you should expect more coming from the Bible, from the Word of God. Hindi sa words of men na pinagmamalaki ko ano nagawa, kung sino siya. Wow! Sayang po, ang daming well-meaning, innocent, honest people sa churches na nakukurap. Kaya nga po mga friends, you can to realize na pag maraming nakikinig sa'yo, you have to check it out. Mas marami ka bang tinuturo ng tama o mas marami ka tinuturo ng mali? Yan po yan. It's a great responsibility and accountability. Kaya huwag tayong masilaw sa dami ng miyembro. Dapat iayos, tiyakin, maliwanag ba, totoo ba, matibay ba yung turo ng Biblia na aking itinuturo sa mga tao? O yung tinuturo ko ay kinopya ko lang, ginaya ko lang sa iba, na hindi ko talaga inaral? That's a big question mark, mga friends. At nakakaawa po yung mga audience natin kung hindi na ituturo ng maliwanag po ang salita ng Diyos. Samantalang in Ephesians 4, the real purpose and reason kung bakit may tinawag ng mga men to do the work of God is for a simple fact and purpose of what? For the perfecting of the saints. Pag nakita mo yung perfecting of the saints sa Bible, hindi yung kung paano manamit, hindi yung kung paano kumilos. No, it's not. Perfection comes from the teaching po ng doctrine. The word perfection comes from the perfect truth na sinasabi ng Bible that pertains to the new covenant. Ang milk po, the first principles, the elements, refers to the old covenant that talks about the flesh. Pero yung covenant po, ang dinidil po, yung mind. For them to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Saan magmumula yun? Sa scriptures. By comparing scriptures by scriptures. Now, that's why I'm telling my friends, kamukha po nitong prophecy in Ezekiel chapter 9, verse 9 and 10. This was reinterpreted ng mga religious powerfuls at the first century na pinakitang hindi persona yan, kundi yung nation Israel. Sapagat they were expecting a glorious, powerful, bombastic king. Kaya,
hindi tinanggap yung Kristo. Samantala, yun po yung naka-prophecy. The same today. Yung Kristo ng Biblia, sinasabi, nananahan na sa mga tao. Pero yung Kristo ng mga relihiyon, sinasabi, wala pa, paparating pa lang. Iba po yun. Ibang Kristo po yun. Kaya, the same pattern po ng historical account ng mga tao ng first century, na carry over po yung mindset na yun hanggang ngayon. Kaya may gera po dyan sa Middle East eh. And don't you see, majority of the Christians sinusuportang Israel. Witchcraft po yan, mga friends. Maling turo. Kaya magulo yan eh. You know, ang daming taong pinapatay, sinusuportahan pa ninyo. Let's pray for Israel. I will stand for Israel. Eh, sino ba yung naggumawa ng gera dyan? Go back sa history. Kaya nga ignorante yung mga pastor sa history eh. Ayaw tingnan ng kasaysayan. Bakit nagkaroon ng 1948 Balfour Declaration dyan? Before the 1948 Declaration, wala pang established government. Ignorance of history makes people po talagang ignorant kung totoo. Okay. Pwede po magtato mula kay Pastor Deliger. Thank you po sa tanong. Good evening po, Pastor. Pwede po magtanong kahit mamaya sagutan after lecture. Sabi nyo kasi kinina, yung coming na sinasabi ni Jesus is na-fulfill na by His indwelling. Paano po yung mga verses? Sige. Paano po yung mga verses na may emphasis about coming and at the same time pagkuha ng mga believers? Ito yan. Mag-cite ka na isang verse, Pastor. Kahit dito lang, i-post nyo yung verse and then we will analyze kung ano yung sinasabing verse na basis. Alright? Alam ko po yung mga basis niya, pero gusto magmula sa inyo dahil inaral ko po, galing ako sa belief na yan. Dapat po natin i-consider dyan sining audience at kailan magaganap yung sinabing coming niya. Yan. Mamaya po, pakita natin. Kung pwedeng i-post nyo para masagot din natin dito para makita po ng mga readers. Yan po, masarap po yung may nagko-question na ganyan. Ako'y naniniwala talaga na kung tayo po ay futurist, dispensationalist, mahirap pong tanggapin yan. Ako rin po gano'n. Kasi una, for how many years ko po nakita yung teaching na yan, dinidebate ko yan. Alright, John 14:6. Ito, sige, tingnan natin. Sa John chapter 14:6, i-analyze po natin ha. Umpisa natin sa verse 1. John 14 verse 6. Ano sabi doon? Ayan. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Anong question dyan, Pastor? Sige nga, i-type mo lang. Anong question dyan sa verse 6? Okay, kung wala ito. Basahin natin yung context mula sa verse 1 para mag-arrive tayo sa verse 6. Alright? John 14:1. Yan. Ang sabi doon, let not your heart, kasi pag verse 6 po, ano naman yan eh, standard naman yan. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Totoo naman yun. Kasi siya ang mediator. Sige. Sige. I-type mo lang, Pastor. Okay lang. John 14, verse 1 hanggang... sige, sa verse 1 tayo. Ito. Kung may Bible po kayo, tingnan nyo sa Bible, para maging clear. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Number 1, sinong kausap? Kaya nga po, binabasa natin yan, dapat natin establish sino yung speaker at sino yung kausap. Ang kausap niya at this time, yung ye, sino yun? Yung 12 apostles, di po ba? Alright. Tingnan niyo yung verse 2. In my Father's house are many mansions. Sa Father's house, maraming mansions. Right? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place
for you. Alright, tandaan nyo. Yung you, ang kausap niya, yung original audience, yung mga apostles. Tama po ba? Kasi pag hindi natin tiningnan yung rule of grammar sa ganung paraan, hindi natin makikita yung meat ng message niya. So, tandaan nyo, ang Father's house, yan yung house of God. Alright. At ang sabi, are many mansions. Ano yung mansions? Tirahan, dwelling places, di ba? Kaya siya ay plural. Tama? Ulitin ko. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi ng Panginoon. Sa tahanan ng aking Ama, and that's the house of God, maraming dwelling places or mansions. Kung hindi nga ito totoo, hindi ko sasabihin nyo, ako'y paroroon. Para ano? Para maghanda ng lugar para sa inyo. Tama? O, verse 3. Ano sabi ng 3? And if I go and prepare a place for you, yung you dyan, hindi tayo kasama dyan. Nasa second person plural pronoun yan. Kung saan ang kasama tayo, nakalagay doon for them. Hindi eh. Yung third person, pwede tayong isama doon. Pero second person, yung harap niyang sinasabihin. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Alright? And receive you. Sino yung you? Yung mga apostles, unto myself, that where I am, there ye may be also. Yun. Maliwanag po, mga friends. Alright, tinan nyo maigi. Ang pangako niya, gagawa siya ng tahanan ng lugar na maraming dwelling places. Right? And secondly, siya ibabalik upang tanggapin sila. Yung pinangakuan sila, hindi tayo. Upang kung nasa saan siya, naroroon siya. Ito yan, makita nyo. Yung building ng Father's house o ng house of God, kailan nagsimula? Kailan? Tingnan nyo Ephesians chapter 2. Ito, ang susundan natin, yung kasulatan Kasi pinag-uumpisahan natin dito, yung sinabi ng Panginoon sa text na yon, pangako na pagtatayo ng tahanan ng Diyos na maraming tahanan. Kaya ang question, kailan itinayo ang tahanan na yon? Yan. Tingnan mo Ephesians chapter 2, verse 20. Eto, 20 O sa 19 muna, 19. Ephesians 2:19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Ano yung household of God? Sangbahayan ng Diyos. Diba? Yun din ang Father's house. Tama? Verse 20. Tingnan mo yung composition at kung paano na itatag yung tahanan na yan. 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Alright, tingnan mo. Kailan na-lay down yung chief cornerstone? Sino yung chief cornerstone? Si Jesus Christ. Kailan sa na-lay down? Doon sa cross. Bakit? Kasi doon sa cross, sinabi niya, I will build my church. And the church is the house of God. And the gates of hell shall not prevail against it. This speaks ng resurrection. Colossians 1:18. Ang sabi rin niya, Colossians 1:18. Babalik tayo dyan. Basahin muna natin Colossians 1:18. 1:18. And He is the head of the body. Ano yung head? Yung cornerstone. The head cornerstone, sino? Si Kristo. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have all the preeminence. So you have now the cornerstone, at yun na i-establish doon sa kanyang death, burial, resurrection. Alright? Sino yung mga foundation? Alright? Sino yung foundation?
yung itinayo do sa ibabaw ng bato na foundation sino? Ayun, nabasa natin. Ephesians 2 verse right. Ephesians 2 verse 20. Ayun, no? Sino yung foundation? The foundation of the apostles and prophets. You have the chief cornerstone, the Lord Jesus Christ. At naipatong doon yung foundation, sino yun? The apostles, the Jewish believers. Tama? Sa 20. Alright, in whom the building fund of, etc. 21. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Sa Tagalog, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. 22. Nasa kanya rin itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Mapapansin nyo, mula sa cross, nandun yung chief cornerstone, si Jesus Christ. Pagkatapos yung foundation, which are the Jewish believers, and the living stones ay yung mga believers. Kaya sinabing ito ay tinatayo, maging isang templo at maging tahanan ng Diyos. Kailan natapos yan? Natapos po yan nung nawasak ang temple, nawasak ang city ng Jerusalem, nawala yung nation Israel, na-establish na po doon yung New Covenant, itong body of Christ. Kaya nandun na po yung sinatabing the bride, the wife of God, buo na po yung composition ng church ng body of Christ nung nawala na yung Old Covenant. Kaya sinasabi dito, yung mga Gentiles po na believers na isangkap na doon, pansinin nyo, yung John chapter 14 verse 1 hanggang 3, hindi po yung literal at physical na tahanan. No. It was the temple, the spiritual body. It is the spiritual house. Tingnan nyo. 1 Peter chapter 2. Again, I'm showing you po scriptures ha. 1 Peter chapter 2 verse 1 Peter 2 verse 6. Eto, sorry. 2:5. 1 Peter 2:5. Ayun, no? Sa 4 po, makita niyo sa 4, binanggit yung sa second, 1 Peter 2, verse 2, newborn babes, yung mga bagong silang na sanggol, mga mananampalataya. Tapos, do sa verse 2, they were described as a living stone. Pag sinabing living stone, yun po yung bumubuo ng building, yung mga living stone. Sa 5, 2:5, ayun po kaliwanag, oh. Ye also, sino yung ye? Believers. As they were compared, it was a similitude, kinumpare sa ano? Lively stones for our understanding. Ang lively stones ay ginagamit na material sa construction ng building, and in this case, the temple. Kaya sabing kasunod, are built up. Ayun na, oh, that's construction, building up of what? Of what? A spiritual house. Yung binild po na house of God na sinasabi ni Kristo, addressing the apostles, is not a physical, earthly, material building. Ang tinutukoy po dyan ay isang spiritual house. Therefore, ang composition with all the materials ng cornerstone, ng foundation, at ng living stones are all spiritual in application. Therefore, nung nabuo na po yung buong number ng believers during that time na bumuo sa Israel of God, ay na-complete na yung construction. Tingnan yung verse 6. Kaya sabi sa 6, oh, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, that's the Lord Jesus Christ, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. 7. Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient the stone
which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. That's why, my friends, balikan mo yung John chapter 14, and I hope maintindihan na ito. Sa John chapter 14, anong sabi doon sa ating binasang text? John 14, verse 1 again. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. And the declaration of the Lord Jesus Christ, because he was then announcing his going away. Ano sabi ng 2? In my Father's house are many mansions. You know, in the house of God, maraming dwelling places. Sino yung dwelling places? The believers. The temple of God are the believers. 1 Corinthians 3:16. Tingnan nyo. Anong sabi ng 1 Corinthians 3:16? Ayun, no? Know ye not that ye are plural, the temple of God? Ang mga believers ngayon ang dwelling places of God. Kaya sinabing, in my Father's house, there are many mansions. At ang house po ay kahalintulad na salita ng country or nation o ng household, the family, a nation, the body of believers. And the believers are mansions. They are dwelling places today. In the Old Covenant, ang dwelling place of God is yung lang temple or tabernacle. Pero today, because of the new covenant, the new program we have today, because this is a heavenly program, lahat ng believers ay dwelling places of God. And it was all fulfilled today, mga pastor, mga friends. Kaya, yung lahat ng, this is, study nyo ito, Pastor Deligerio, tingnan mo lang. Hanapin mo lahat ng promise ng coming in the New Testament. It was all addressed do sa first century audience, yung mga Hudyong kausap niya. Na yung lahat ng pinangako niyang coming magaganap in their lifetime, sa time nila, in their generation. Yeah, that's why what I am saying is this. Yung Bible sinasabi, yung promise coming ni Christ, nangyari na. At siya ngayon ay nagdudwell na, nakasama ng mga tao. Tingnan mo Revelation. Revelation 21, verse 3. Ano sabi ng 3? And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Maliwanag yun. Yung verse 3, kahit ikut-ikutan natin lahat ng scripture sa New Testament, fulfilled na yan. God is now dwelling with men on earth kasama yung mga believers. Hindi lang nakikita siyempre because this is the house of God, the house of the Father, the kingdom of God is a spiritual kingdom. It's now existing in the midst of this physical world. Kaya, itong verse 3, walang duda, and no one can refute, na yan ay fulfilled today. Kaya tingnan mo Acts 17. In Acts 17, very clear na intindihan ito ng mga Greek. mga Grecians, and they are Gentiles. Acts 17. Etong sabi niya, sa 25, 24. Ano sabi ng 24? God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Ayun po, very clear. Clear ni Pablo sa mga Greek sa Athens na yung Diyos hindi nananahan sa templong gawa ng kamay. Ibig sabihin, physical temple. Kaya ang question, nasa ng Diyos?
O, tingnan niyo yung verse. Baba natin ng konti. Nasa saan ang Diyos? Kasi one time, nagtanong si Brother Gerald kasi marami daw namatay sa di ba, yung nag-crash na Indian airline. Nasaan ang Diyos the time that they died? Nandyan lang ang Diyos. Ito, 17 verse, alright. Ito, 27. Act 17:27. Sabi niya, sa Tagalog, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nasaan ang Diyos? Malayo bang Diyos? Hindi, nandyan lang ang Diyos. Because the spiritual realm ay nasa kalagitnaan ng mundong ito. Ang pagitan, alam yung pagitan lang ng spiritual at ng physical. Physical? Excuse me ha. Kasi ang naitanim sa isip natin, tinuro ng NASA, yun daw third heaven, eto yung nililiparan ng ibon, the first heaven, nandiyan yung lugar ng mga sun, moon, stars, second heaven. Tapos yung third heaven daw, yung lugar ng Diyos. Alright? Malayo yun. Full preterist. Ako po'y full preterist. Alright. Malayo yung third heaven. Pero alam nyo po, ang turo ng Biblia, malapit lang ang heaven, nandyan lang, yung spiritual realm. Right? Yung spiritual realm, naran niya. Alam nyo, pagitan lang ng spiritual at physical. Tingnan Hebrews 10:20. Hebrews 10:20. Ayan, no? Ano sabi ng Hebrews 10:20? By a new and living way, which hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Ang sabi niya, yun daw, flesh ay veil. Alam na natin ang veil, kurtina lang. Kurtina lang yung flesh. Kaya pag umalis dito yung inward man, nasa spiritual realm ka na, kamukha ni Pablo, it's better for me to depart and to be with Christ, which is far better, kasi iwanan niya na yung flesh, nandun na sa spiritual realm. Yan po yan. Pastor Deligero, ako'y dispensational futurist for more than 20 years. Baptist pastor po ako. Among the independent Baptist KJB believing preachers. Kami po yung nagtuturo ng dispensationalism. Actually nga, ako lang yata ay sumulat meron akong manual na the 8 major division of the Bible Pero nakita ko po mali yun. It's a pure error. When I came to realize and believe the scriptures, talaga pong fulfilled na lahat ito. With all the signposts, with all the passages, with all the events na naririto lahat. Kaya nga po ang aking challenge po sa lahat, those honest pastors and preachers na sasabing mali ito, let's have a symposium. Symposium lang. Iba kasi takot I-present ninyo yung inyong sinasabing dispensational system, ipipresent ko itong preterist view, in a full preterist view. It's a friendly, brotherly discussion, and let the people ask question. Give them the freedom, the liberty, and the chance na makita yung other views. Huwag natin ikulong sa ating sa ating doktrina yung mga tao. Marami kasi takot Why, mga friends natin dyan, sila brother, ayoko nang bagitin pangalan bumabanat, pero let's have a brotherly discussion, hindi naman debate, symposium. Kaya lang takot, sabi nila, ayaw na symposium, right division na lang daw, sila na lang daw. Hindi ganon. Kinukulong nyo yung mga tao do anong pinagkaiba nyo sa mga relihiyon, di ba? Kinukulong nyo sila sa confine ng inyong naintindihan. Give them the liberty and the freedom to see others. And let them decide. Hindi yung kukontrolin nyo yung di ba sabi ng Panginoon, yung twofold more you make your convert proselyte twofold more children of hell because you are taking away the key to the knowledge, ang sabi niya. Huwag ganon. Dapat tayo maging instrument, maging mediator na makita ng tao yung truth. Yan. Alright? So, yan po mga friends. Ito ka some time. Pero anyway, maraming salamat sa question kay Pastor Deligerio. If you have questions, you can PM me and I will try to discuss every questions that you have.
Ang isasagot ko sa iyo, scriptures, hindi yung aking view, hindi yung sabi nito, sabi na ganyan. Hindi. Ang ibibigay ko sa iyo, yung Bible itself. How I came to arrive in the 70 AD time post. Yung iba kasi naghahanap ng 70 AD eh. Kababaw naman nun. I can show you lahat ng naganap na yan, it falls sa 70 AD provided you will accept yung history. Alright? So again, thank you so much po. It's so fun to study the scriptures. Talagang maraming kawing-kawing sa ating isipan. But alam niyo, these days po is a very timely day for us to study kasi nandyan na po lahat halos sa information. Nasa sayo na lang kung mananatili ka sa mali, kung mananatili kang kulang sa kaalaman, nasa sayo na lang yan. Pero kung ikaw ay magtsatsaga at ninanais talaga makita ang katotohanan, pwede mo nang makita kasi kamukha ng information na to, nagkikita-kita tayo, nagkakaturuan, plus the fact na pwede tayong mag-research dyan sa internet. Ang dami pong information ng mga testimonies, mga written documents na pwede natin i-compare sa ating nakitang study ngayon. So again, thanks so much po. Maraming salamat. I enjoy itong gabing ito with all you people na kasama natin sa study. Lahat po kayo kasama sa prayers ko, sa ating mga kasama sa grupo sa GC. And I hope we're doing well. Whatever's happening in the world, nandiyan ang gera sa Middle East, nandiyan ang gera sa kung ano niya, meron tayong impeachment. Ito naman, meron tandaan nyo, huwag niyong hayaang masira yung pagiging magkapatid natin, pagkakaibigan, magkamag-anak sa mga politikong yan. Di man tayo kilala ng mga yan. Di ba? Hindi tayo kilala ng mga yan. Pag-pray na lang natin sila, kung ano yung dapat mangyari yan. Pero tayo pong mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, huwag tayo mag-away-away para sa mga yan. Di ba? Panatilihin natin ang pag-ibig sa isa't isa, lalo na sa salita ng Diyos. Hayaan na natin yung politika na yan, matatapos din po yan. So again, thank you so much po. Manalangin po tayo, mag-close tayo sa prayer. Ama, maraming salamat na muli sa biyaya at pag-ibig sa amin. At ito po ang aking panalangin ng mga kasama rito ay matuto at magkaroon ng malalim na unawa mula sa salita. This I ask po in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you po sa lahat. At meron po tayong susunod na part 9 po yan. Siguro bukas po ng gabi. I will have a FB Live again po. Thank you so much po. And bless us.